Kung ang priority mo is to lose fat and build muscle, kailangan nagka-cardio ka muna bago ka nagbubuhat. Para ma-burn mo muna yung fat sa body mo, tapos dun ka mag-build ng muscle. At ayan mismo yung sasabihin ko kung wala akong alam sa energy systems or simple programming. At kung isa ka na rin sa mga taong sawa na sa misinformation, welcome sa panibagong episode ng Brospiracy, kung saan na-expose natin ang mga popular fitness myths and the dumb stuff your gym bro swears by. Ganito kasi yan, kapag nag-cardio ka bago ka magbuhat, inuuna mong ubusin yung glycogen stores mo. At pag nangyari yun, mapapagod na agad yung muscles mo bago pa magsimula yung resistance training. At kung ang goal mo is to both lose fat and build muscle, kailangan mo ng maximum performance. At para magawa mo yun, kailangan fresh ka pa at may sapat kang neuromuscular drive at energy availability. Kasi pag inuna mo yung cardio, mas maaga mong maaabot yung tinatawag na central fatigue at peripheral fatigue. Ang central fatigue is yung pagbaba ng motor neuron firing rate, kaya mas mahirap mag-recruit ng high threshold motor units o yung fibers na pinakakailangan mo for muscle growth. Yung peripheral fatigue naman nakakabawas ng force output ng muscle fibers mo dahil sa byproducts ng energy metabolism. At kapag naabot mo yung both central fatigue at peripheral fatigue, ang magiging resulta lang yan is mas konti yung kaya mong mabuhat, mas maikli yung effective reps mo, at mas mababa yung mechanical tension na pwede mo ma-experience, which is yung mismong primary driver ng hypertrophy. Kaya dapat talaga gawin mo muna yung resistance training habang fresh ka, tapos mag-cardio ka na lang afterwards kung gusto mo magdagdag ng extra calorie burn or cardiovascular benefits. Kaya next time na may magsasabi sa'yo na kailangan mo muna mag-cardio bago ka magbuhat para mag-burn ka ng fat bago mag-build ng muscle, sabihin mo na lang, Brospiracy yan.